moving on to the next topic, which is the Fibonacci sequence. So, saan nga ba nagmula ang Fibonacci sequence? So, ang Fibonacci sequence ay mula sa Italian mathematician na si Leonard Pisan o mas kilala bilang Fibonacci. So, si Leonard Pisan is marami siyang nagawang books and marami din siyang nagawang mga formula, but then, ang pinakasikat na nagawa niya is yung Fibonacci sequence. So, na-discover niya yung Fibonacci sequence through rabbit. And, Fibonacci sequence is makukuha mo yung susunod na term by adding the two terms. Let's proceed to the example of Fibonacci sequence. So as you can see, we have the example of 1, 10, 100, and 1,000. So these numbers is power of 10. So ang gagawin natin is 1 is equal to 10, 10 is equal to 10, 100 is equal to 10, and 1,000 is equal to 10. So, paano nga ba naging ganito? Ang gagawin lang natin dito is, gagamit tayo ng multiplication. So, 1 times 10 is equal to 10. 10 times 10 is equal to 100. So, 100 times 10 is equal to 1,000. So, following this rule is, maghahanap tayo ng tatlong term. So, ang gagawin natin dito is, 1,000 times 10 is equal to 10,000. So, magsusulat tayo ng 10 is equal to 10,000. So, nakuha na natin yung pang-apat na term. So, maghanap naman tayo ng pang-limang term. So, 10 times 10,000 is equal to 100,000. So, nahanap na natin ang pang-limang term. So, ang gagawin naman natin dito is hahanapin natin yung pang-anim na term. So, 10,000 times, hahanapin naman natin ngayon yung pang-sixth term. So, ang ating sixth term is 10 times 100,000 is equal to 1 million. So, nahanap na natin yung hinahanap natin na term. So, in this example, pwede din tayo gumamit ng addition. But then, mahihirapan tayo dahil marami tayong i-add like 10 plus 10 plus 10. So, much better na gamitin na lang natin yung multiplication. So, another example here is 2, 5, 9, 14, and 20. So, maghahanap tayo ng number na kapag i-add is ang lalabas is yung next number. Halimbawa nito is 2. So, maghahanap tayo ng number na kung saan ang magiging equal nun is yung 5. So, ang nahanap natin is 3. So, 2 plus 3 is equal to 5. Yan na yung first term natin. And the next term natin is 5. So, 5 plus, maghahanap tayo ng number na ang lalabas is 9. So, 5 plus 4 is equal to 9. And ganun din yung gagawin natin sa another term. So, 9 plus 5 is equal to 14. Ayun siya, 14. 14 plus 6 is equal to 20. So, nakuha na natin yung kung saan nakuha yung 2, 5, 9, 14, and 20. So, ang problem dito is finding the next term. So, in this example is mayroon tayong tinatawag na pattern. And ang pattern na ginamit natin dito is 3, 4, 5, and 6. So, ano yung kasunod sa 6? Ang sunod sa 6 is number 7. So, ang gagawin natin is 20 plus 7 is equal to 27. So, ito na yung pang 5 term natin. So, ang next naman is 27 plus 8. So, saan nakuha yung 8? Yung pattern na sinusunod natin is 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito na yung magiging 6th term natin, yung number 8. So, 27 plus 8 is equal to 35. So, nakuha na natin yung pang 6th term. So, ang hahanapin naman natin ngayon is yung pang 7th term. So, 35 plus ang next
pattern natin dito is yung number 9. So, 35 plus 9 is equal to 44. So, ito na yung magiging sagot natin. And nahanap na din natin yung hinahanap natin na 3 term, which is the number 20, 27, 35, and 44. So, sa pag-solve ng Fibonacci sequences, kailangan mo maghanap ng pattern or kailangan may sinusunod kang pattern para makuha mo yung next number na And also sa pattern, hindi ka basta-basta kukuha ng number na walang connected sa isa't isa. Dapat yung kukunin mong number is may connected para makuha mo yung next number. Ang example nito is yung 7, then pupunta ka na naman sa number 11. So bawal yung siya gawing pattern kasi wala silang connected. Ang pwede lang is yung 1, 2, 3, 4, 5, and pwede rin yung 2, 4, 6, 8. Yung mga ganong number. And also sa Fibonacci sequence is magbe-base ka lang dun sa problem na sinabi. Pag sinabing 3 term yung hahanapin mo, 3 term lang yung hahanapin mo. Bawal kang maghanap ng 4th and 5th kasi nga dun sa problem na binigay is hanggang 3 term lang. Now let's recall the Fibonacci sequence. Since nasabi ni Ms. Norhana kanina na ang Fibonacci ay galing sa Italian mathematician na si Leonardo of Pisa. So, since kanina din nagsabi din siya na na-discover ni Leonardo yung Fibonacci sequence sa isang pair na rabbits. So, pupunta tayo sa mga numbers. So, starting with 0 and 1, susulat ko muna, 0 and 1, para malaman natin yung next term, ipa-plus lang natin to, i-add. So, 0 plus 1 is equals to 1. So, hanggang tayo sa 10th term ng sequence. So, i-add natin. So, ngayon. So, since 0 is our first term, which one, ito. Hindi ko alam kung paano ito i-pronounce. Kayo na lang bahala. So, ito yung second term. Hindi pala 1. So, dito yung 55. Ito yung 10th term natin. So, ganun lang yung pag-add natin kung ano ba yung next term ng sequence. So, actually, may apat na paraan para ma-solve natin yung mga sequence. Like, minsan kasi sa mga problem, hinahanap natin yung 20th term. Like, 20th term. 20th term sa isang sequence. So, since mahirap na siyang isusulat kasi syempre anong gagawin mo, like mag-add ka ng mag-add ganun, tapos kapag konti lang yung papel mo, maubos yung space ng paper mo. So may formula tayo para makuha tong 20th term. So here is the first formula. Pwede ka. Before tayo pupunta sa formula or sa solution na 20th term, hanapin natin 20th term, ipapasok muna natin yung golden ratio. So, ano nga ba yung golden ratio? So, golden ratio is the limit of the ratios of successive terms in the Fibonacci sequence. So, ano nga ba yung silbi ng golden ratio dito sa Fibonacci sequence? So, ang silbi ng ratio natin is to help us how to get the next terms in the sequence. Ang meaning nito, makatutulong din ito sa atin sa paghanap ng next term or yung parang mahirap ay yung parang malayo na term yung hanapin natin, makatutulong ito ang golden ratio. So, golden ratio is also known as phi or phi, yung ganito. Pi ito siya or phi.
So, we all know that ang equal nito is 1.618. So, ito yung parang decimal niya. So, since ito yung golden ratio, hahanapin natin to dito sa sequence natin. So, para malaman natin kung saan dito, para masali na to siya, para sa paghanap ng term natin, kailangan natin i-divide yung itong mga sequence. So, start tayo dito sa 1 and 1. So, 1/1 is equals to 1. Magsusulat mo na. I-cut natin? Oh, pwede din.